Dear Kuya Poy, hindi po ako nagkukulang na sabihin sa boyfriend ko ang mga bagay na gusto ko. The way I want to be treated. Pero mukhang ginagawa niya lang yung mga bagay for me kapag convenient lang sa kanya. Kuya Poy, ako po si Jenny, 25 years old, mula dito sa Bulacan. Malapit na po kaming mag 2 years ng boyfriend ko. At dahil malapit na nga po ulit ang anniversary namin, ay sumulat po ako sa inyong programa para makapag-isip-isip kung tama bang ibase ko ang magiging desisyon ko sa maaring maliit na bagay na gagawin niya o hindi sa anniversary namin. Kung maalala niya akong bigyan ng flower bouquet o kahit nga 3 piraso lang ng red rose sa anniversary namin, ay okay na. I'll continue my relationship with him. Pero kung wala po akong matatanggap na kahit anong bukal sa puso ng boyfriend ko na regalo o ni isang tangkay man lang ng rosas, for me, that's a sign to stop hoping that he'll treat and love me the way I want to be treated. Para sa iba kasi, Kuya Poy, pwede nilang sabihin na parang ang immature ko naman. At tila iyakin na agad sa parte na hindi lang nakatanggap ng kahit ano mula sa boyfriend sa anniversary, ay ganun na. Pero para po sa akin kasi, it's my last straw sa relationship na ito. Palagi po kasi akong nagbe-beg para sa bare minimum. At dito ko po masasabi ngayon na sa isang relasyon, nagmamatter po talaga yung mga maliliit na bagay. Kung papaano nyo itrato at pahalagahan ang isa't isa. Kuya Poy, alam mo kung tatanungin nyo po ako kung saan ako nanggagaling o ano ang pinaguhugutan ko, sa 2 taon po kasi namin ng boyfriend ko ay 1 o 2 beses lang po yata niya akong nabigyan ng bulaklak at regalo. Hindi naman po kasi ako humihiling ng mga mamahalin o yung mga magagarbong bagay mula sa kanya. Ang gusto ko lang po ay ang maramdaman ko man lang kay boyfriend na may may excitement na makita sa mga ngiti at saya ko sa tuwing may matatanggap ako mula sa kanya. But sadly, wala nga po. In his defense, hindi naman po siya nagkukulang sa pag-assure sa akin na mahal niya ako at hindi rin siya nagkukulang sa paglalambing sa akin. Pero I'm looking and expecting for more pa mula sa kanya. Sawa na kasi ako, Kuya Poy, sa mga salita na mula sa boyfriend ko. Pero wala akong makitang aksyon. Puro salita. Pakiramdam ko rin po ay ginagawa niya lang ang isang bagay para sa akin kapag convenient sa parte niya. Bilang isa pong babae, ay gusto ko rin naman pong maitrato ng maayos at yung maramdaman na pinapahalagahan ng boyfriend ko. Valid nga po ba ang nararamdaman ko? Alam ko po, Kuya Poy, na para sa iba ay mababaw lamang ito at hindi dapat bigyan ng pansin. Pero hindi niyo ako masisisi dahil sa ganito at simpleng gestures ay sa tingin ko mas mauunawaan kong alam kong yung tao ay pasasayahin at pahalagahan ako. Kahit sa mga bagay na maliit lang. Maraming salamat po sakaling mabasa ninyo ang kwento ko sa inyong programang Heart to Heart. Hanggang dito na lamang muna ang aking storya. Umaasa rin po ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na mapayuhan sa daladala kong maliit man pero malapit sa puso kong
suliranin tungkol sa aking kasintahan. Naghahanap ng kasagutan, Jenny. Pakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Jenny tungkol sa kanilang magjowa. Si jowa niya na magto 2 years na po sila, pero parang sabi nga ni Jenny parang napaka-dry naman ni jowa. Laway lamang ang puhunan sa kanilang relationship. Wala man lang pabulaklak man lang sa mga anniversaries nila, ano? Wala man lang, hindi na nga siya nag-expect daw ng bouquet, kahit 3 piraso na lang ng red roses. Yun yung mga hinihintay niyang mga senyales. At nagbigay nga po siya ng na sabi niya nga hihingi siya ng sign na kung maalala siyang bigyan ng bouquet o kahit 3 piraso ng red roses sa anniversary nila, okay daw, itutuloy ang relationship. Pero kung wala raw siyang matatanggap, yun daw yung sign na tigilan na. Yung pag-asa pa na magbabago pa itong si boyfriend. Nga lang kasi, ang sabi nitong si Jenny, mga kapatid, sa loob ng 2 years ay sweet naman. Maalalahanin naman itong si boyfriend. Malambing naman, nga lang lahat po yan ay sa salita lamang at kinukulang sa aksyon. Okay, ayan. Alam mo, Jenny, valid yung hinaing mo na nakukulangan ka sa pagpaparamdam ng pagmamahal nitong si boyfriend. 2 years yan 'di ba? At sa 2 years, ibig sabihin kapag ka gutom ka at hindi mo man lang wala kang mabalikan sa ilang buwan na mga nakaraan o sa mga pinagsamahan ninyo na ganito naman siya dati, wala kang kumbaga napaka-sweet niya, napaka-creative niya sa pag-surprise man lang sa akin sa mga maliliit na bagay, meron kang babalikan at least. Meron kang comparison, ano nga ba nagbago? Naging busy ba siya sa trabaho? Nagkaroon ba ng ibang priority muna, kung trabaho man yan o sa pamilya, at least meron kang babalikan na ganun. Alam mo na hindi natural sa kanya yung pagbabagong yun at kinailangan lang talaga na kailangan mo ring unawain bilang karelasyon. Pero yun nga depende sa kung ano nga ba ang ibang pinagkakaabalahan nitong si boyfriend. Bago tayo magtampo. Alam mo kasi meron naman yung in a relationship na sabihin na nating baka naman naghahanap pa lang ng trabaho. Hindi mo naman nabanggit dito na walang trabaho o walang-wala talagang hanap buhay itong si boyfriend. Wag na tayo mag-expect talaga ng pa-bouquet pa dyan o kahit 3 piraso siguro ng rosas dahil siguro uunahin din yung pangangailangan ng kanyang katawan, yung gutom, yung sikmura muna. 'Di ba? Pero sabi mo naman wala ka naman nabanggit na ganun. So, baka merong parehas naman kayo na meron na ring hanap buhay. Malinaw nga na malinaw yung punto mo na baka kailangan ko nang humingi ng sign. Pero alam mo, minsan kasi mahirap pa rin kahit pa nga ganoon na ipilit sa tao yung hindi natural talaga sa kanya. And yes, minsan kailangan mong turuan pa nga o kailangan hindi paringgan ang karelasyon mo na libre mo naman ako nito. O kaya ang ganda naman ng flowers, 'di ba? Yung mga ganung mga hirit. Ay, ang ganda naman ng bag na 'yan. Bagay sa anniversary natin. Minsan kailangan na kailangan direkta na kung gusto mong para hindi siya magkamali. Alam nyo, yung iba kasing mga tao, siguro sa past relationship nila o sa kanilang financial standing ay merong anxiety sa pagbibigay ng sorpresa sa kanilang mga karelasyon. Mahirap din nga naman na ipilit yung hindi natural sa kanila. Baka may nabigyan sila noon ng regalo na hindi na-appreciate, bagkus parang napahiya pa sila, 'di ba? Yung mga ganyan. Baka may iniiwasan silang ganyan. Well, dito nga, sa hinihingi mong sign, well, sometimes, kailangan na nga nating, sabi nga ay, iwanan na doon sa kapalaran kapag bibigyan ka ng ganito. Alam nyo, meron akong kaibigan na ganyan Kapag ka bibigyan niya ako ng ganyan, okay kami. Kapag ka hindi,
hindi na, pakakawalan ko na siya. But sometimes, yun lang yun eh, parang short term ang nangyayari. Ang ibig sabihin kasi niyan, to save a relationship, tapos humihingi ka na ng mga particular na araw na yun, dun lang rin talaga mangyayari yun. Kumbaga, parang gagaling lang yung sakit sa araw na yun, and after a few weeks, after a few months, ayun na naman. Kasi hindi talaga natural dun sa tao eh, na ganoon, maibigay man yung sign doon sa particular day na hinihingi mo. Halimbawa sa pagkikita ninyo. Yan yung mga ganyan. Mahirap na umasa ng umasa sa isang tao na para bang binabago mo siya or gusto mo siyang mag-adjust at maunawaan ka. Pero sometimes when you are in a relationship, mas kailangan din talaga na kung talaga mahal mo yung tao, ay ready ka rin to adjust sa kanya. O hindi siya ang mag-a-adjust para sa'yo. O lalo na nga at matagal na rin kayo. Alam mo naman, in 2 years time, marami ka ng mga natutunan, Jenny, sa ugali ng boyfriend mo. 'Di ba? Hindi na pwede na magiging ganito pa siya. Magiging ganun pa siya. Magiging sweet pa siya sa akin. Magbibigay siya ng mga ganito sa akin. In 2 years time, sabi mo nga, twice ka lang nabigyan. Baka sapilitan pa yun. 'Di ba? O baka ikaw pa ang bumili nun, siya lang nagbayad. 'Di ba may mga ganoon eh. O hindi talaga siya 'yun. Oo, ang tanggapin mo na lang kung sino talaga siya. Ngayon, kung hindi mo talaga matatanggap na ganoon ang boyfriend mo, baka yung idea na lang na you are in a relationship, ang iniingat-ingatan mo dyan, mas maigi na lang na bitiwan mo na. Kung yung idea na lang ng relation, dahil may boyfriend ako, may girlfriend ako, nakakahiya kapag ka nag-break kami o kaya wala ngang malaking dahilan para maghiwalay kami. Pero kung hindi ka masaya, hindi ka at ease na kasama siya, hindi ka kalmado at parang mayat-maya iniisip mo, ito na naman, sasabihin niya lang sa akin, I love you, okay, ingat ka. Yun na naman. Copy-paste. Di ba? Wala ka ng wala ka ng iba naririnig. Gusto mo yung may pagkikwentuhan kayo, gusto mo yung maililibre ka, kahit sa simpleng kainan lang naman, di ba? Yung mga ganyan. Pero kung naging parang routine na lang na okay, mag-boyfriend boyfriend kita, girlfriend mo ako, hatid mo ako, sundo mo ako mamaya. Tapos hindi na nag-evolve. Yung relationship ninyo, kapag ka ganun at ganun na lang yung nangyayari, huwag ka na maghintay na meron pang third party. Huwag ka na maghintay na magkagalit pa kayo, magsigawan, magkasakitan pa bago yung hiwalayan. Huwag na. Hindi talaga swak. Hindi talaga swak. Di ba? Huwag kang manghinayang doon sa 2 taon na pinagsamahan ninyo. Yun kasi yung panahon na binigyan nyo ang isa't isa ng pagkakataon na magbago, makapag-adjust para sa isa't isa, matuto mula rin sa isa't isa. Pero kung nakukulangan ka na talaga, wala na yun. Pag-aaksaya na ng panahon, yung pagpipilit pa, kahit humingi ka pa ng sign dyan. 'Di ba? Pero sa ngayon nga, sabi mo, I think it's fair enough na gusto mong humingi ng sign sa paparating yung 2nd anniversary nitong si boyfriend. Pero kung siya talaga yung tipo ng tao na mahal ka naman, pero halos laway lang ang puhunan sa pakikipagrelasyon sa'yo, it's either tanggapin mo yun or turuan mo siya, at kung willing siyang matuto, baka maging kung willing siya matuto, fine. Kung hindi, 'di ba, pinagbigyan ka, just so mapagbigyan ka, tumahimik ka diyan, baka naglilitanya ka, babalik na naman kasi kayo doon sa natural na siya, nakarelasyon mo na hindi kasi talaga ako ganyan mag-express ng pagmamahal ko kapag ka ganyan, hindi mo kailangang palitin o piliting ibahin yung ugali ng boyfriend mo. Palitan mo na lang yung karelasyon mo. Hindi ka magiging masaya dyan. Promise. Okay?
Ayan, eto, basa lang tayo ha ng ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin. Ayan, sabi ni Trina Loresca, nako, eto na naman tayo sa social media reality. Walang maipost sa FB na may hawak na flowers. O, iba-iba po kasi ang love language ng bawat isa sa atin. Kung medyo ganyan ang gusto mo, mag-boyfriend ka ng contractor. Sabi ni Trina. Or, wag naman contractor, yung florist. Oo, yung talagang gumagawa na ng mga bulaklak. Kung gusto mo yung special na bulaklak pa na nakatayo sa 3 kawayan na may paa. Oo. At meron pang sound system na meron pang sound system na tumutunog na ang title ay Ponebre. Aray ko. Iba ba 'yon? Pangit 'yon. Pangit yung bulaklak. May kulay violet na with love and prayers. 'Di ba? Anong bouquet? Corona ang bibigay ko sa iyo. Ayan, yung mga ganyan. Yung florist na ang kunin mo, ayan, pero kung yun, ayan pa ang isa, Jenny ha, gusto mo makatanggap ng bouquet, gusto mo makatanggap ng mga bulaklak para may maipakita sa social media, please. Baka yung boyfriend mo walang problema, baka ikaw ang may problema. 'Di ba? Para lang masabi sa mga friends na... Pero sweet naman po talaga sa mga kababaihan, sa mga nililigawan. Alam nyo, kahit yung nagsasabi ng yung nagsasabi na ayoko ng bulaklak, gusto ko chocolates na lang ang ibigay sa akin. Alam nyo, meron akong naligawan dati, binigyan ko ng bulaklak. Binigyan ko ng bulaklak. Hindi ko muna ibinigay. Uy, hindi kwentong to. Totoo to. Totoo. Bulaklak yung binigay ko. Natuwa pa rin. Kinilig pa rin. 'Di ba? Ganun yung kahit pa sabihin nila, kahit na wala food na lang sa akin. Kinilig ka naman dyan. I love you naman. Matutulog na ako, I love you. Patawag pa ulit. Sabi ko, ano ba? Sige na, wag ka na tumawag. Katabi ko na si Mrs. Hindi, joke lang. Binata pa ako noon. Di ba yung tawag ng tawag, nagpapasalamat, at hindi raw siya kinikilig sa bouquet of flowers. Yung mga ganyan. Kikiligin niya, maniwala kayo. Ayan, at so, baka naman din, Jenny ha, baka may ibang mga naibibigay nga itong si boyfriend mo. Yan nga, bulaklak ang gusto mo, tsokolate ang binibigay sa'yo. Baka hindi mo na-appreciate yon. Diba? May problema talaga tayo dyan. Hindi kayo nagtatagpo. O kaya naman, bulaklak o tsokolate, mga bagay ang hinihingi, ang ine-expect mong ibibigay sa'yo, pero yung security pala. Yung security na ikaw ay maihatid ng safe sa pinagtatrabahuhan mo, maiuwi sa bahay ninyo ng safe din sa pamilya ninyo. 'Di ba? Baka hindi mo na-appreciate itong si boyfriend. Pinapakita ko sa iyo yung dalawang side. Baka kasi sa kanya nakatingin, yun pala naman ay dapat na mas ma-appreciate mo ang karelasyon mo doon sa mga bagay na hindi mo nakikita. Yan, kaya pag-isipan mo maigi kung ano nga ba ang gusto mo mangyari sa relationship na yan. Tignan mo yung mga magagandang bagay na naidudulot din sa'yo nitong boyfriend mo. Huwag yung mga ine-expect mo na maibibigay niya sa'yo. Tignan mo, ano ba yung mga naihahatid niya naman sa'yo? Sabi mo, malambing siya. Kapag ka ba malambing siya, nagiging masaya ka, kumakalma ba, nagiging may peace of mind ka ba, pagod ka sa trabaho, basta nandiyan na si boyfriend, nakausap mo, or just the mere presence ng boyfriend mo, para nawala yung pagod mo, 'di ba? Meron siya na idudulot na maganda sa'yo. You feel secured, 'di ba? You feel well taken care of, 'di ba? Napag-iingatan ka. Ganyan 'yun. Anuhin mo yung mga bulaklak. Kung ibang klaseng ibang klaseng expression talaga ang language nitong si boyfriend pagdating sa pagmamahal. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube,
TikTok, and podcasts.